Dok, ang lagkit. Parang may nakabara sa lalamunan ko na ayaw lumabas. Yan po ang madalas na reklamo nyo sa akin, lalo na kapag malamig ang panahon o kaya kakatapos nyo lang gumaling sa ubo. Sa ating thread ngayon na may plema, kumain ng 3 foods na ito para totally mawala. Tutulungan ko kayong linisin ang inyong daanan ng hangin gamit ang mga pagkaing malamang ay nasa kusina nyo lang. Magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong lolo at lola at sa lahat ng ating mga ka-health tips. Alam niyo po, para sa ating mga seniors, ang plema o mucus ay hindi dapat binabaliwala. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating kakayahang umubo ng malakas, yung tinatawag nating cough reflex, ay humihina. Ibig sabihin, mas mahirap nating ilabas ang dumi o plema sa ating baga. At kapag ang plema ay namahay at nanatili sa loob, maaari itong maging breeding ground ng bakterya na sanhi ng pneumonia. Kaya sa araw na ito, hindi lang tayo basta iinom ng gamot, gagamitin natin ang kapangyarihan ng nutrisyon. Pero bago natin hulaan kung ano ang 3 pagkaing ito, hayaan niyo muna akong magbigay ng ating napakahalagang paalala. Lagi po nating tatandaan, ang lahat po ng payong ibinibigay ko rito ay dagdag kaalaman at edukasyon lamang. Hindi po ito dapat ipalit sa payo ng inyong personal na doktor. Kung ang inyong plema ay kulay dilaw, berde o may bahid ng dugo o kung kayo po ay hinihingal na, kailangan po nating pumunta sa doktor. Huwag po nating idaan sa video lang ang mga seryosong simptomas. Ang inyong kaligtasan ang laging priority natin dito. Bakit nga ba nagkakaroon ng plema? Ang plema po ay gawa sa mucus na pinoproduce ng ating respiratory system para bitagin ang mga alikabok, virus at bakterya. Sa madaling salita, protection po nating ito. Pero kapag tayo ay may impeksyon o iritasyon, sumusobra ang paggawa nito at nagiging malagkit. Para sa mga seniors, ang problema ay dehydration. Kapag kulang po tayo sa tubig, ang plema ay nagiging parang gel o matigas na pandikit na mahirap i-flush out. Kaya ang ating target ngayon ay tunawin ang plema at paluwagin ang paghinga. Heto na po ang ating listahan ng 3 pagkain dapat nating isama sa ating diet. Pagkaing number 1, ang luya, the natural expectorant. Ang luya or ginger ay hindi lang pampasarap ng tinola. Ito po ay isang matandang lunas na kinikilala ng siyensya. Ang luya ay mayaman sa mga compounds na tinatawag na gingerols at shogalls. Paano ito nakakatulong sa plema? Ang luya ay may anti-inflammatory at antimicrobial properties. Nakakatulong itong i-relax ang mga muscles sa inyong airways o daanan ng hangin. Kapag relax ang muscles, mas madaling dumaan ang hangin at mas madaling mailabas ang plema. Bukod dito, ang anghang ng luya ay nakakatulong na mag-break down o tunawin ang malagkit na mucus. Ang pinakamabisang paraan ay ang paggawa ng salabat. Magpakulo ng sariwang luya, huwag po yung instant na puro asukal, at inumin ito habang maligamgam. Ang init ng tubig kasama ang anghang ng luya ay siguradong magpapaluwag sa inyong dibdib. Pagkaing number 2, ang bawang, the natural antibiotic. Huwag po nating tipirin ng bawang sa ating mga ginisang gulay. Ang bawang ay may taglay na compound na tinatawag na allicin. Paano ito nakakatulong sa plema? Ang allicin po ay may kakayahang lumaban sa bakterya at virus na sanhi ng sobrang plema. Ito rin ay itinuturing na isang natural na mucolytic. Ibig sabihin, mayroon itong kakayahang putulin ang mga chemical bonds na nagpapadikit sa plema. Kapag naging mas liquid o mas malabnaw ang plema, mas madali itong mailabas sa pamamagitan ng simpleng pag-ubo. Para makuha ang buong benepisyo ng bawang, mas mabuting dikdikin ito
at hayaan munang ma-expose sa hangin ng 10 minuto bago lutuin o kainin. Ito po ang paraan para ma-activate ang alisin. Para sa mga seniors na kaya ang ang-ang, ang pagmuya ng isang maliit na butil ng hilaw na bawang kasama ang pagkain ay napakalaking tulong. Pagkaing number 3, ang pinya, the bromelain power. Marami po ang hindi nakakaalam nito, pero ang pinya ay isa sa pinakamahusay na prutas laban sa ubo at plema. Ito ay dahil sa enzyme na tinatawag na bromelain. Paano ito nakakatulong sa plema? Ang bromelain po ay isang enzyme na tumutulong na tunawin ang mga proteins na nasa loob ng plema. Sa katotohanan, ang ilang over-the-counter na gamot sa plema ay gumagamit ng bromelain extract. Nakakatulong din ang pinya na bawasan ang pamamaga sa inyong lalamunan at baga. Kumain ng sariwang pinya o inom ng natural pineapple juice. Pero babala po para sa ating mga diabetic na seniors, ang pinya ay may mataas na sugar content kaya dahan-dahan lang po. Isang slice o kalahating baso ng juice ay sapat na. At isang paalala pa, huwag po itong isasabay sa ilang gamot tulad ng blood thinners nang hindi nagtatanong sa doktor. Dahil ang bromelain ay maaari ring magpalabnaw ng dugo. Mga seniors, hindi lang po pagkain ng kailangan natin. Para maging totally wala ang plema, sundin po natin ang mga ito. 1. Water is the best medicine. Kung wala po kayong fluid restriction mula sa inyong doktor dahil sa puso o bato, inumin ng 8 to 10 basos ng tubig. Ang tubig po ang pinakamahusay na pampalabnaw ng plema. Walang kwenta ang pagkain ng luya kung tuyot ang inyong katawan. 2. Maiinit na sabaw. Ang init mula sa sabaw ng manok o isda ay nakakatulong na buksan ang inyong mga sinuses at tunawin ang plema sa lalamunan. 3. Steam inhalation or suob. Ang paglanghap ng singaw mula sa mainit na tubig na may konting asin o luya ay direktang dumarating sa baga para palambutin ng plema. Siguraduhin lang na mag-ingat para hindi mapaso. At 4, iwas sa dairy muna. Habang marami po kayong plema, subukan nyo munang iwasan ang gatas at cheese. Para sa ilang tao, ang dairy ay nagpapalapot ng mucus. Ayan po, mga minamahal kong lolo at lola. Ang pagkakaroon ng plema ay hindi dapat ituring na normal lang sa pagtanda. Sa pamamagitan ng luya, bawang at pinya, kasama ang tamang pag-inom ng tubig, makakahinga na kayo ng maluwag at mahimbing na makakatulog sa gabi. Kung makatulong po sa inyo ang mga tips na ito, pakitype po sa comment section ang yes. Kung gusto pa po ninyo ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa mga natural na lunas para sa baga at paghinga, pakitype po ang more. Ngayon po, gusto ko pong marinig ang inyong karanasan. Ano po ang madalas ninyong ginagawa o kinakain kapag nararamdaman ninyong makati ang inyong lalamunan o may nakabarang plema? I-share po ninyo yan sa comment section, pati na rin po ang inyong mga katanungan tungkol sa nocturia dahil ang plema ay madalas ding nakakagising sa gabi. Sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. At para sa ating susunod na video, anong topic po ang gusto ninyong pag-usapan natin? Mayroon ba kayong gustong malaman tungkol sa arthritis, high blood o iba pang lunas sa kusina? I-comment nyo lang po sa ibaba. Paki-like at i-share po natin ang video na ito sa ating mga kaibigan at kapamilya na nakakaranas ng ganitong problema. At kung bago pa lang po kayo rito, paki-subscribe na po sa Doc Mateo Health Tips at i-click ang bell icon para lagi kayong updated. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Miginhawang paghinga at pinagpala po tayong lahat. Paalam po.